Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagsamba, paglawalhati ay sa ating pong pinakamamalabang ng Jesus. Praise the Lord! At dubling paggalang po at respeto sa ating magulang sa ating pinakamalapang ng Jesus. Hallelujah! At hindi po natin malilimutan ang naiwang turot aral po na ating minamahal ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, at sa ating pong assistant, beloved assistant Pastor Linus Almeda. At pagbati na rin po ng greetings po sa ating the whole Almeda family. Praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga beloved ordained preachers, ang kapiling sa ngayon, beloved preacher, sa lahat po ng beloved workers, sa lahat po ng kapatiran, sa ating po mga baguhan, sa ating po mga live webcast viewers, ating mga beloved instrumentalists, at sa ating pong lahat na nandito, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At bumabati po muna ako ng happy 42nd Church Anniversary po dito po sa lugar ng Candelaria Outreach, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. Maraming salamat po sa ating pinangamalapang ng Jesus. Lingid po sa inyong kaalaman, ako po ay taga rito po talaga sa lugar na ito. At talagang masasabi ko po na ang Diyos po ay talagang totoo at buhay. Sapagkat dito po sa lugar na ito, talagang kita ko po kung paano po pinagpala ng malapang ni Jesus sa lugar na ito. Praise the Lord. Gano'n po kabuti ang ating pinakamamalapang ng Jesus. Ito pong banalagawaang ito ay nagmula pa po ito sa Sariaya, Quezon, Murong Sariaya, Quezon. Ito po ay salinang po ang banalagawaang ito ng mga nagdaang pong mga year 1980s po. At hanggang sa dumating nga po ang banalagawain sa lugar na ito, napakabuti po ng ating pinakamamalapan ng Jesus sapagkat isa po ako sa kinahabagan ng malapan ng Jesus na lubos na pinagpala sa banalagawain ito. At pinapasalamatan ko po yan sapagkat yung panahon po na wala pa po ako sa ating pinakamalapan ng Jesus, may bahagi po sa inyo. Ako po ay isang bata pang may karamdaman na hindi ko po maunawaan kung paano ko po ito malalampasan. Sapagkat sa edad po na 5 taong gulang po ako, kung hindi po ako nagkakamali, nagkaroon po ako ng karamdamang epilepsy. Nasa kalagayan ko po bilang isang bata, hindi ko po alam kung paano ko po ito malalampasan. Napakahirap po ng aking naranasan. Ayan po sa kwento po na aking mga mahal sa buhay, sabagay hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin. Sabi po nila, ako daw po ay nawawalan nga po ng malay. Ganun din po na tumatarak daw po yung aking mga mata, bumubula po yung aking bibig. Hindi ko po talaga unawa. At sa ganun pong kalagayan ko noon, talagang grabe po yung aking naranasang hirap sa kalooban ko po sapagkat sa aking pisikal ng katawan. At ganun po na bilang isang bata po, hindi po naging normal sapagkat bilang ako po, hindi ko po alam kung paano ko po isasalamuha po yung sarili ko sa aking kapwa. Ako po naging isang batang napakamalungkutin, na walang po ng pag-asa na gumaling sa aking karamdaman. Sabagat wala po makakapagpagaling po sa ganitong karamdaman. Hanggang sa ngayon po, wala pa po talagang nadidiscover pong gamot para po sa ganitong karamdamang epilepsy. Ngunit alam niyo po, napakabuti po ng ating pinakamamalapan ng Jesus. Isang araw po, palibhasa po, wala po akong mapapaglibangan. Pinagbawal po ng doktor sa akin yung sobra pong mapagod, sobra pong magalit, sobrang matuwa. Sa madaling salita po talagang wala po akong nagagawang maayos noon na para po ako'y maging isang normal na bata, maging isang normal na bata po na dapat makakapaglaro. At hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na ako po ay nagkaroon na po ng grabing habag po sa aking sarili. Hindi ko po alam. At sapagkat ako po ay nagkakaisip na Excuse me po, praise the Lord, hallelujah. This matuloy ko nga po yung aking patutuo. Anong panahon yun po, palibasa nga po wala po akong nagagawa po sa aming tahanan. Ang isa po sa napapaglibangan ko po, ang panonood po ng TV. Alam niyo po, dumating po yung pagkakataon na ito pong panalagawa ng Jesus Miracle Crusade. Napanood ko po ito sa telebisyon. At sa panonood ko pong yan,
Grabe po yung kakaibang gawa, pagsasagawa po ng gawain ng ating pinangamalapang ng Jesus na mga born again. Kakaiba po ang Jesus Miracle Crusade. At alam niyo po, sa ganito pong pagkakataon na nagpapatotoo, narinig ko po yung patotoo ng isang kapatiran. Ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Nung mapakinig ko po yung salitang yan, para po ako nagkaroon po ako ng napakalaking pag-asa na ako po ay gagaling sa aking karamdamang epilepsy. Alam niyo po, year 1987 po yan, kung di po ako nagkakamali. May malaking krusada po ang banalagawain ito sa Araneta Coliseum. At nung panahong yun po talaga nagsikap po kami sapagkat yung pong aking beloved tiyahin po, si Tita Pina po, siya po ay televiewer din po na banalagawain ito. At kami po ay nagsikap na makarating po sa Banalang Krusadang yan. Alam niyo po, sa unang araw po ng krusada, hindi ko po malilimutan ang pagkakataong yan. Praise the Lord. Sa unang araw po ng krusada, sabi po ng ating minamahal at ginagalang na pastor, sa lahat ng mga baguhan, kami na po'y kanyang ililihas na isa-isa. Alam niyo po, isa po ka sa mapalad na nailihas po ng tao ng Diyos sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor. Will this rattle meta? Totoo ang Diyos. Siya po'y buhay. Year 1987 po, no, ako may panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Yung karamdaman ko pong epilepsy, instant po na pinagaling ng pinakamamahal ng Jesus. Gano'n katotoo ang Panginoon. Lumipas na po yung 38 years na po ang lumipas. Yung aking pong karamdaman, ni minsan hindi po yan bumalik. Lubos po ang kagalingan ng pinaglob ng malabangin ng Jesus. Gano'n po siya katotoo sa panalagawain ito. Siya po ay buhay. Siya po ay tumutugon sa panalangin. At pinapasalamatan po yan sa Malapanginoon. Isang patunay po na ako'y lubusang pinagaling ng Malapanginoon. Kompletong pinagaling po yung aking karamdaman. Ako po ay, sa yung pong karamdaman ko yan, marami po ng mga naging komplikasyon po yan sa akin. At ang isa na po dyan, ako po ay nagkaroon ng hormonal imbalance. At bilang isang babae po talagang mahirapan po ako magkaroon agad ng anak. Ngunit talagang totoo ang Diyos. Praise the Lord. Nung panahon po na ako po ay nagkaroon po ng aking mahal, ako po ay nagkaasawa na. Alam niyo po, sa unang taon po ng aming pagsasama, binigyan po niya agad ako ng isang anak. Talagang napakabuti po ng Malapanginoon. At sa ngayon niya po, sa kahabagan ng Malapanginoon, yung aking pong mahal na anak, 24 years old na po sa ngayon. At sa kahabagan ng Malapanginoon, nagagamit din po sa kanyang panalagawain. Totoo ang ating Malapanginoong Jesus, siya po'y mapagpala Diyos, nagpapagaling, naghihimala sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Malapanginoon sa kanyang kabutihan na pinagalan niyo mo sa akin. Ang ganoon din po, isa na lang po, pinapasalamatan ko din po sa ating pinangamalapang ng Jesus. At yung aking nga pong beloved husband, dumaan po siya sa isang aksidente po. Ngunit talagang ang Diyos po ay totoo. Siya po ay pinag-ingatan ng ating malapang ng Jesus. Praise the Lord. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat yung pong aking beloved husband, siya po ay, hindi ko po masasabing mainit na Kristiyano. Siya po ay member po ng ating balanggawain na kasing sabay ko rin po siya na-convert sa Malapanginoon, year 1987 din po, sa dago po ng Marinduque po. At alam niyo po, dumating po yung mga pagkakataon na siya po ay na-aksidente nga po. Yung po pala ay naging kaparaanan lang din po ng Malapanginoong Jesus para po siya maging mainit sa paglilingkod sa Malapanginoon sapagkat sa ganang ayon po sa kanyang sarili, ayon na ayon niyo pong magpagamit sa Malapanginoon. Ngunit iba po ang plano ng Malapanginoong Jesus, praise the Lord. At nung niya po na-realize po na aking asawa na siya po ay gagamitin din po pala ng Malapanginoong Jesus. At nung panahon yun po, siya po ay nagkasugat po ng malaki sa kanya pong paa. Halos 2 taon po siya nag-suffer po sa sugat na yon. At tanda ko po yon, church anniversary din po ng lugar na ito.
Anong after po ng panalagawain, na-bless po siya ng ating beloved ordained preacher po, Kuya Hermie po. Alam niyo po, after two weeks po, after po siyang may lehans, totally po siyang pinagaling ng ating pinangamalapang Jesus, praise the Lord. At yun na po naging simula na siya po ay kinahabagan din ng Malapanginoon. Pinarealize po sa kanyang Malapanginoon na siya gagamitin din po bilang isang finest choir sa ating panalagawain. Hindi man po karapat-dapat, praise the Lord, praise the Lord. Napakabuti po ng Malapanginoong Jesus. At pinapasalamat ko din po at pinagpala na rin po aking malasama nakabalit po sa ibang bansa, sa dako po ng Riyadh. Alam niyo po gaano katotoo ang Malapanginoon, talagang po siya ay totoo at buhay. Yung po palang pagkakataong yan ay ginamit lang po ng Malapanginoong Jesus para siya po ay maging mainit sa paglilingkod sa Malapanginoon. At yung akin pong pinag-aalala na baka hindi po siya makadalo po muli sa ating panalagawain sa dako po ng Saudi Arabia. Ngunit totoo ang Diyos, praise the Lord. Sa ngayon po, sa habag ng Malapanginoon Jesus, siya po ay nagagamit din po sa lugar na yan bilang isang mga awit at nakakatuwang po sa ating panalagawain. Praise the Lord. Napakabuti po ng Malapanginoon Jesus. Siya po ay totoong Diyos at buhay. Maraming salamat po sa Malapanginoon. Marami po mga pagpapalang. Ngunit kulang po tayo sa oras. At pinapasalamatan ko po ang pagpapalang material, physical, financial, higit po ang pagpapalang spiritual, at lahat po ng papuri, pasalamat, kulatian, pagdakila, tangis sa ating pinangamalapang Jesus po lang. Praise the Lord!